sabi po dito sa teleradyo, BP Duterte criticized for alleged security breach during house visit, mga kababayan. Ngayon, pakinggan po natin. Nabahala ang mga lider sa Kamara sa sinasabing paglabag sa pagdalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Chief of Staff kagabi. Sa isang joint statement, sinabi ng mga lider ng mababang kapulungan na binigyan ang Vice Presidente ng espesyal na pahintulot para mabisita si Attorney Zulaika Lopez kahit lampas na sa regular na oras ng pagbisita. Diba? Pero sa halip na umalis matapos ang pagbisita, nanatilian nila si Vice President Duterte sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Ilan beses umanong pinakiusapan ng House Sergeant at Arms ang Vice Presidente na umalis na, pero binaliwala lamang. Nako! Nagpaalala naman ng mga lider sa lahat, lalo na sa mga opisyal, na may patakaran at protokol na sinusunod ng Kamara. Kanina muling dinalo ng Vice President si Lopez sa loob ng Batasang Pambansa Compound. Samantala, sa isang press conference, isiniwalat ni Manila Representative Joel Chua na hiniling ni Vice President Duterte na samahan na si Attorney Lopez sa detention facility hanggang sa itinakdang araw ng pagpapalabas sa kanya. Ito po ay hindi natin inalaw. Oh. Dahil unang-una, hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya. Humingi siya ng permiso. Kita nyo, kung abogado si Sara Duterte, simpleng batas ng Kamara, simpleng rules ng Kamara na pagtungtong ng hating gabi, bawal na ang bisita. Hindi pa masunod, mga kababayan. Paano pa kaya dun sa iba pa na mga pagsunod dapat niya sa batas? Kung dito pa nga lang, simpleng batas, di niya masunod, paano pa dun sa iba pa? Diba kung eto pa nga lang, di na niya nire-respeto, paano pa kaya yung iba pa, mga kababayan? Kaya nga kawawa ang Pilipinas kapag ka naging presidente etong si Sara. Kawawa ang taong bayan. Ano po, dahil nga pagka-aliado nila, talagang kailangan may VIP. Pero mga kababayan, kapag kakalaban nila, alam mo na kung saan ka pupunta. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zulaika. At yun naman po ay pinayagan naman po natin. Yan o. Nakatanggap din ng sulat si Representative Chua mula naman kay Representative Duterte na humihiling na i-detain si Lopez sa kanyang opisina mula sa detention facility na hindi naman pinayagan ng mambabatas. Ayan, maliwanag, mga kababayan, ha, na kaya nasasabi na itong si Sara Duterte ay hindi sumusunod sa batas kasi nga hindi niya sinunod yung protocol, mga kababayan, or yung rules ng Kamara na kapag kahating gabi bawal nang bumisita. Nasaglip na umalis siya, ang ginawa niya, pumunta siya sa opisina ni Pulong Duterte at doon nagstay. At kahit pinapaalis na, hindi po niya nirespeto or hindi po niya sinunod yung pakiusap ng Sergeant at Arms ng Kamara, mga kababayan. So maliwanag naman na ito ay isang parte, mga kababayan, ng una, drama ni Sara. Pangalawa, natatakot si Sara na baka may malaman ang Kamara doon sa kanyang tauhan na si Zulaika Lopez. Kasi nga kung matatandaan nyo yung kay Garma, mga kababayan, 'di ba nung na-contempt etong si Garma, nagulat tayong lahat na after ma-contempt ni Garma, sobrang dami na ng mga revelasyon na ibinulgar nitong si Garma, mga kababayan. At yan siguro yung isang dahilan kung bakit natatakot etong si Sara na iwanan etong si Zulaika Lopez. Natatakot siya na baka maging katulad ni Garma etong si Lopez at maituga siya, mga kababayan, kung paano nila nilustay ng kanyang opisina yung pera ng taong bayan. Ano po, mga kababayan? So kayo, comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo. Hingil po dyan, mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic natin na kung saan pinasalamatan po ni Senator Risa Hontiveros eto pong si PBBM, mga kababayan. At dito, pag-usapan na rin natin yung pagiging credit grabber nitong mga DD-shit, mga kababayan. Eto, pakinggan po natin na ito, nakita nating balita. Na-clinch niya ang mahabang prosesong ito ng pagpapali. Salamat kay Presidente. Ito yung patungkol, mga kababayan, kay Mary Jane Veloso, ha. Alam ko naman lahat tayo pamilyar dun sa issue ni Mary Jane Veloso kasi pinag-usapan lang natin yan noong nakaraan. Si Mary Jane Veloso, mga kababayan, yung isang OFW na nahulihan ng 2.6 kilogram heroin dyan po sa may Indonesia, mga kababayan. So ngayon, etong si Mary Jane Veloso, naharap po yan sa death row.
Kaso nung panahon ni Duterte, sinasabi ng presidente ng Indonesia na pinapayagan ni Duterte ng basbas na bitayin etong si Mary Jane Veloso. Pero dahil nga mga kababayan, sa magaling yung mga legal counsel ni Mary Jane Veloso, inasikaso po nila ito kaya na-delay yung pagbitay dito kay Mary Jane Veloso hanggang sa nagpalit na ng bagong liderato ang Indonesia. Ano po, so ngayon mga kababayan, sa panahon naman ni PBBM, inasikaso po ito at nilakad po ito ni PBBM at ipinakiusap po ito ni PBBM sa presidente ng Indonesia. Hanggang sa ang nangyari mga kababayan, di umano mapapauwi na ng Pilipinas at malaking chance ang mapabalik ng Pilipinas etong si Mary Jane Veloso sa panahon po ng Administrasyong Marcos. So ngayon, dahil po dyan, nagpasalamat po etong si Senator Risa Hontiveros. Basahin natin mga kababayan. Salamat kay Presidente na na-clinch niya ang mahabang prosesong ito ng pagpapaliban, no, pagpipigil na mapataw yung parusang bitay kay Mary Jane Veloso at sa wakas na iuwi siya dito sa ating bansa. Salamat sa Diyos talaga na nailigtas ang ating kabayan at ating kabaro na si Mary Jane Veloso sa parusang kamatayan. Salamat sa Diyos at makakauwi na siya dito Diba? sa sarili nating bayan at mas mapapalapit sa kanyang pamilya. Alam niyo mga kababayan, uulitin ko yung sinabi ko nung nakaraan ha. Kahit sabihin natin na may pagbabayaran pa rin kasalanan, itutuloy ni Mary Jane Veloso yung pagkakakulong niya dito sa Pilipinas, ang mahalaga nun buhay siya. Hindi niya naiisipin na haharap siya sa death row mga kababayan. Ang mahalaga din nun, madadalaw siya ng kanyang pamilya at makikita niya yung kanyang mga anak. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Malungkot man na patuloy pala siyang magsaserve ng time dito sa ating bayan. Hindi ko pa natin alam yung detalye nung na kumpletong negosasyon sa gobyerno ng Indonesia. At salamat sa Diyos sa mga bagay na iyon. Salamat din po sa Indonesia na nakipagtulungan sa ating bansa. Ayan. Ngayon mga kababayan, paano natin nasabi na credit grabber etong mga DD-shit na ito? Etong mga taga-suporta nitong si Digong. Kasi sabi nila mga kababayan, wait lang sabi nila, Duterte is the best president. Sabi pa dito mga kababayan, salamat daw Tatay Digong. Hindi nyo ba alam na si Duterte ang isa sa nagbigay ng basbas ayon kay Joko Widodo, dating presidente ng Indonesia na bitayin etong si Mary Jane Veloso at nung uminit na yung usapin, bigla nilang kinabig at sinabi ni Digong na wala daw silang sinasabing ganon. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, kay Tatay Digong pa yan, oy. Salamat Tatay Digong. Ganyan ang mga DD shit. Kahit ginawa ni PBBM, sasabihin nila si Duterte ang dahilan. Ganyan ba kayo kadesperado para pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte? Si PBBM partida, tahimik lang mga kababayan, pero nagugulat na lang tayo. May mga sorpresa. Nagugulat na lang tayo, may mga good news sa publiko. Eto mga kababayan, bigla na lang tayong ginulat nitong kaso ni Mary Jane Veloso na kung saan malaki ang tsansa na mapauwi ng Pilipinas. Napapayag ni PBBM ang Indonesia na dito mga kababayan pagbayaran ni Mary Jane Veloso yung kanya mga kasalanan at titistigo itong si Mary Jane Veloso laban po do sa mga nag-recruit sa kanya. Ngayon mga kababayan, sabi pa dito, Duterte is the best. Ito pa daw. Best DDS daw mga kababayan. Yan yung mga sinasabi dito. Salamat kay PRRD. Ang sabihin mo. Yun daw yung dapat sinasabi dito ni Senator Risa Hontiveros. Ganyan po sila kadesperado. Kahit hindi naman ginawa ni Duterte, ipipilit na lang ginawa ni Digong. Maliwanag nga mga kababayan. Nung panahon ni para lang matauhan to mga to. Duterte to Mary Jane Veloso. Ayan mga kababayan, para lang matauhan yung mga DD shit. Eto, punta tayo sa The Guardians. Ano ba yung sabi dyan mga kababayan? Ano yung sabi ni Joko Widodo? Ayan, kasi kinikredit nila Na
kinikredit nila mga kababayan, sinasabi nila kay Duterte pa daw ito nung panahon ni Digong. Pero ano ba ang sabi dito sa The Guardian? Basahin natin, sabi dito, Indonesia says Duterte has given it permission to execute Mary Jane Veloso. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Eto, para maniwala kayo, play natin tong video ni Joko Widodo. Ayan ha, eto. Sudah saya sampaikan mengenai Mary Jane dan During his visit to Indonesia, I've explained to the Philippine President. Pagpatuloy pa natin. saya bercerita Rodrigo Duterte about the Mary Jane situation. Ibig sabihin, nung bumisita daw etong si Digong dun daw po sa Indonesia, ipinaliwanag daw niya mga kababayan dito kay Digong. Ano po yung yung kalagayan nitong si Mary Jane Veloso. Pagpatuloy pa natin. bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 I told him, sinabi ko sa kanya, Mary Jane was found guilty of carrying 2.6 of heroin o 2.6 kilogram of heroin. Ibig sabihin, sinabi ko sa kanya na itong si Mary Jane ay guilty mga kababayan sa pagdadala. Nahulihan at guilty sa pagdadala ng 2.6 kilogram of heroin. Ngayon, pagpatuloy pa natin. kilo heroin dan saya cerita mengenai I also told him about the delay in the previous execution. Sinabi daw niya mga kababayan kung bakit nadidelay yung previous execution or pagbitay dito kay Mary Jane Veloso. Ngayon, pagpatuloy pa natin. penundaan eksekusi yang kemarin. President Duterte answer. Sinagot daw ni Digong. Ano yung sabi ni Digong mga kababayan? Go ahead if you want to execute. Yan po yung sabi mga kababayan. Ibig sabihin, binibigyan ng basbas ni Duterte etong Indonesia na bitayin etong si Mary Jane Veloso. Ano po ngayon pagpatuloy pa natin? Presiden Duterte saat itu menyampaikan, silahkan kalau memang mau dieksekusi. Proses hukumnya. The Attorney General will be follow up the process of execution. Yan po yung sabi ni Joko Widodo. Pagpatuloy pa natin. Coba nanti Jaksa Agung yang But the answer from Duterte is the same. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. nanti akan mengikuti presiden. Tapi jawaban Presiden Duterte saat itu seperti itu. Yan. Yan ba sasabihin yung kay Duterte yan ng mga panahon na yan? Na si Duterte pa ang presidente? Mismong sinabi nga dyan mga kababayan. Eto, mismong si Joko Widodo yung nagsasalita. Ano yung sinabi dyan mga kababayan? Binigyan daw sila ng signal ni Duterte na bitayin yung isa nating kabayan na si Mary Jane Veloso nung panahon ng Duterte administration, tapos i-credit grabber ninyo kay Duterte yung ginawa ni PBBM, pambihira naman. Anyway mga kababayan, maliwanag naman dito na pinapasalamatan ni Senator Risa Ontiveros si PBBM sa pagsagip sa isa nating kabayan na si Mary Jane Veloso. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, si Mary Jane Veloso, naharap po yan sa bitay mga kababayan. At yung pagbitay na gagawin sa kanya, kung matatandaan nyo, yun nangyari kay Dr. Jose Rizal, ganun ang gagawin sa kanya. Death row talaga yung gagawin sa kanya na kung saan, ipo-firing siya. Habang nakapiring ang mata, ipo-firing. Ganon yung gagawin sa kanya na pagbitay. Anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.